sa lalawigan ng Samar, kung saan ang mga bundok ay tila mga bantay ng sinaunang lihim at ang dagat ay may sariling wika ng pagbulong. Isinilang ang magkapatid na sina Andres at Mateo Villanueva. Lumaki sila sa isang payak na tahanan sa bayan ng Base, sa piling ng kanilang inang si Aling Rosa, isang babaeng kilala sa kanilang baryo sa kanyang tibay ng loob at tahimik na pananampalataya. Maagang naulila ang magkapatid sa ama. Si Mang Isko, na dating mangingisda, ay nasawi sa gitna ng isang malakas na bagyo habang nasa laot. Ang trahedyang iyon ang unang nagturo kina Andres at Mateo ng kahulugan ng responsibilidad. Sa murang edad, natutunan nilang magbanat ng buto, magbungkal ng lupa, magtanim ng palay, at mangisda sa ilog tuwing walang pasok sa paaralan. Si Andres ang panganay. Matangkad, maitim ang balat sa sikat ng araw, at may mga matang tila laging nagmamasid sa malayo. Tahimik siya, ngunit matatag, at kung magsalita'y may bigat ang bawat salita. Si Mateo naman ay 2 taon ang bata sa kanya. Mas magaan ang loob, mabilis ngumiti, ngunit may angking tapang na hindi nalalayo sa kuya. Kung si Andres ay parang bato, si Mateo naman ay tila apoy. Sa kanilang kabataan, madalas silang makarinig ng mga kwento tungkol sa mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang tao. May mga matatandang nagsasabing may mga diwata sa kailaliman ng kagubatan ng Samar, lalo na sa mga bahagi ng bundok na hindi pa naabot ng sibilisasyon. Ngunit para kina Andres at Mateo, ang mga kwentong iyon ay bahagi lamang ng mga alamat na pampatulog ng kanilang ina. Hanggang sa dumating ang gabi ng kanilang 20 at 18 kaarawan. Isang buwan bago iyon, kapwa sila nagpasyang maglingkod sa hukbong sandatahan. Hindi iyon madaling desisyon, lalo na para kay Aling Rosa. Ngunit alam niyang hindi niya maaaring hadlangan ang mga pangarap ng kanyang mga anak. Ang pagsusuot ng uniforme ay hindi lamang simbolo ng dangal para sa magkapatid. Ito rin ay paraan upang maitaguyod nila ang kanilang ina at ang kinabukasan na matagal na nilang minimithi bago sila tuluyang umalis patungong kampo para sa pagsasanay. Nagpasiya silang akyatin ang isang bahagi ng kagubatan na malapit sa kanilang baryo. Doon, ayon sa matatanda, may isang lumang punong balete na hindi basta-basta nilalapitan ng mga tao. "Huling paglalakad natin dito bago tayo umalis," wika ni Mateo habang inaayos ang strap ng kanyang bag. "Hindi natin alam kung kailan tayo makakabalik," tugon ni Andres. "Mas mabuting sariwain natin ang lugar na kinalakihan natin." Tahimik ang paligid habang sila'y papasok sa mas masukal na bahagi ng gubat. Ang mga ibon ay tila tumigil sa pag-awit at ang hangin ay may kakaibang lamig na hindi karaniwan sa hapon ng tag-init. Nang marating nila ang punong balete, kapwa sila napahinto. Ang puno ay napakalaki. Ang mga ugat ay tila mga ahas na nakapulupot sa lupa. May mga bahagi ng katawan nito na tila kumikislap sa sinag ng papalubog na araw. "Kuya," mahina ang tinig ni Mateo. "May kakaiba." Bago pa makasagot si Andres, isang malamlam na liwanag ang unti-unting lumitaw sa harap nila.
Mula sa likod ng mga ugat ng balete, may anyong humiwalay sa anino. Isang babaeng nakasuot ng puting kasuotan na tila hinabi mula sa ulap at hamog. Ang kanyang buhok ay mahaba at dumadaloy na parang itim na tubig. Ang kanyang mukha ay may anyong hindi madaling ipaliwanag. Maganda, ngunit may bigat ng sinaunang karunungan. "Huwag kayong matakot!" Malumanay ang kanyang tinig, ngunit malinaw na umaabot sa kaibuturan ng kanilang pandinig. "Matagal ko na kayong minamasdan." Napatayo ng tuwid si Andres. Instinct ng isang magiging sundalo ang agad na nanaig. "Sino ka?" "Ako ang tagapagbantay ng kagubatang ito," tugon ng babae. "Isa akong diwata ng lupang ito ng Samar." Napatingin si Mateo sa kuya niya, naghahanap ng paliwanag. Ngunit sa sandaling iyon, kapwa nila naramdaman ang kakaibang kapayapaan na bumabalot sa kanilang paligid. "Alam kong kayo'y aalis upang maglingkod," patuloy ng diwata. "Ang landas na tatahakin ninyo ay puno ng panganib. Ngunit ang inyong puso ay dalisay at ang hangarin ay marangal." Mula sa kanyang mga palad, lumitaw ang dalawang maliliit na bagay. Mga agimat na nakapulupot sa manipis na tali. Ang isa ay may hugis, araw, na may ukit na tila sinaunang simbolo. Ang isa na may hugis buwan. Payapa, ngunit matalim ang mga gilid. "Ito ay hindi karaniwang palamuti," wika ng diwata. "Ang mga agimat na ito ay magbibigay sa inyo ng lakas at proteksyon. Ngunit tandaan ninyo, ang tunay na kapangyarihan ay hindi nagmumula sa bagay na ito, kundi sa puso ng may suot." Maingat na lumapit si Andres at tinanggap ang agimat na hugis araw. Si Mateo naman ay inabot ang hugis buwan. "May kapalit ba ito?" diretsong tanong ni Andres. Ngumiti ang diwata, at sa ngiting iyon ay may lungkot na tila alam na niya ang hinaharap. "Ang bawat biyaya ay may kaakibat na tungkulin. Darating ang araw na tatawagin ko kayo, at sa araw na iyon, kailangang piliin ninyo ang tama kahit pa ito'y magdulot ng sakripisyo." Bago pa sila makapagsalita, unti-unting naglaho ang anyo ng diwata, kasabay ng paglakas ng hangin at pagbalik ng mga tunog ng gubat. Naiwang magkatabi ang magkapatid. Hawak ang kani-kanilang agimat. "Kuya," mahinang sabi ni Mateo, "panaginip ba yon?" Tiningnan ni Andres ang agimat sa kanyang kamay. Mainit ito sa kanyang balat, tila may sariling tibok. "Hindi," sagot niya, "at pakiramdam ko simula pa lamang ito." Kinabukasan, umalis ang magkapatid patungong kampo. Sa kanilang dibdib, nakatago ang mga agimat na bigay ng diwata, mga lihim na hindi nila maaaring ibunyag sa iba. Sa kanilang mga puso, may bagong tanong na bumabalot. Ano ang magiging kapalit ng biyayang iyon? Habang papalayo ang kanilang sinasakyang sasakyan mula sa baryo, tanaw ni Andres ang kagubatan sa malayo. Saglit niyang nasilayan ang tila isang puting anino sa pagitan ng mga puno. At sa kanyang dibdib, ang agimat ay bahagyang uminit, na para bang nagpapaalala na ang kanilang kapalaran ay hindi na lamang nakatali sa mundong kanilang nakagisnan, kundi pati sa isang daigdig na matagal nang naghihintay sa kanilang pagbabalik. Ang pagsasanay sa kampo ay higit na mabigat kaysa sa inaasahan ng magkapatid. Sa loob ng ilang buwan, paulit-ulit nilang hinubog ang kanilang katawan at isipan. Mahabang pagtakbo sa ilalim ng matinding araw,
pagsasanay sa paghawak ng armas, at walang humpay na disiplina. Ang dating payak na buhay sa base ay napalitan ng mga sigaw ng opisyal, tunog ng mga bota sa sementadong lupa, at ang amoy ng pulbura sa firing range. Si Andres ay mabilis na napansin ng kanilang commanding officer dahil sa kanyang katahimikan at kakayahang magpasya sa gitna ng tensyon. Hindi siya madaling mataranta at ang kanyang presensya ay tila nagbibigay ng kapanatagan sa kanyang mga kasamahan. Si Mateo naman ay likas na mahusay sa pakikisalamuha. Madali siyang makuha ang loob ng iba at sa mga sandaling tila bibigay na ang ilan, siya ang unang magbibigay ng biro o tapik sa balikat. Ngunit sa likod ng kanilang mga ngiti at katatagan, pareho nilang inaalala ang gabi sa kagubatan, ang anyo ng diwata, at ang mga agimat na ngayon ay palaging nakasabit sa kanilang leeg, nakatago sa ilalim ng uniforme. Isang gabi matapos ang mahigpit na pagsasanay, nagising si Mateo sa kakaibang panaginip. Nakita niya ang kagubatan ng Samar, ngunit ang mga puno ay tila nasusunog ng walang apoy. Sa gitna nito ay ang diwata, nakatingin sa kanya nang may babala sa mga mata. Darating na ang unang pagsubok, wika ng tinig na tila hangin sa pagitan ng mga dahon. Napabalikwa si Mateo, pawis na pawis. Agad niyang hinawakan ang agimat na hugis buwan. Bahagya itong umiinit, gaya ng pakiramdam ni Andres nang unang gabing suotin nila iyon. Kinabukasan, dumating ang balita. May isang operasyon na ilulunsad sa isang liblib na bahagi ng Mindanao, kung saan iniulat ang presensya ng armadong grupo na nananakot sa mga sibilyan. Isa ang unit ni na Andres at Mateo sa napiling ipadala roon. Hindi nagtagal ay nakasakay na sila sa military transport. Tahimik na pinagmamasdan ang mga ulap sa bintana. Sa kabila ng kanilang pagsasanay, alam nilang iba ang totoong engkwentro sa larangan. Pagdating sa lugar ng operasyon, sinalubong sila ng mainit na hangin at mabigat na katahimikan. Ang baryong kanilang pupuntahan ay halos bakante, tila iniwanan sa pagmamadali. May mga pintong nakabukas, mga kalderong nakapatong pa sa kalan, at mga laruan ng bata na nagkalat sa lupa. Mag-ingat, mahinang bilin ni Andres sa kanyang kapatid. Sa pagpasok nila sa mas masukal na bahagi ng lugar, biglang umalingaw-ngaw ang unang putok ng baril. Nagkagulo ang kanilang hanay. Ang mga bala ay tila nagmumula sa iba't ibang direksyon. Isa sa kanilang kasamahan ang agad na natamaan sa balikat. Ang usok at alikabok ay mabilis na pumuno sa paligid. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ni Andres ang matinding init sa kanyang dibdib. Ang agimat na hugis araw ay tila nagliliyab, ngunit hindi ito nakikita ng iba. Sa bawat pag-iwas niya sa bala, may kakaibang pakiramdam na tila may gumagabay sa kanyang galaw. Mas mabilis ang kanyang reaksyon, mas malinaw ang kanyang paningin. Si Mateo naman ay nakapwesto sa likod ng isang nasirang pader. Pinapakalma ang isang batang babae na naiwan sa gitna ng putukan. Hindi niya alam kung paano, ngunit tila nabawasan ang lakas ng mga putok sa kanyang direksyon. May ilang bala na dumaan malapit sa kanya, ngunit hindi tumama. Sa isang sandali, nakita ni Mateo ang isang armadong lalaki na papalapit sa kanyang pwesto. Walang sapat na oras upang mag-isip.
Hinawakan niya ang kanyang agimat at sa loob-loob ay nanalangin. Isang malakas na hangin ang biglang umihip, nagpaikot ng alikabok sa paligid ng armadong lalaki. Saglit itong nabulag, sapat upang makakilos si Mateo at maagaw ang pagkakataon upang depensahan ang sarili. Hindi niya maipaliwanag ang nangyari, ngunit malinaw sa kanya na hindi iyon pangkaraniwan. Matapos ang ilang oras na palitan ng putok, napaatras ang kalaban. Naitaboy sila palayo sa baryo at ang kanilang unit ay nanatiling buhay, bagaman may sugatan. Habang tinutulungan ni Andres ang isa sa kanilang kasama, nagtagpo ang kanilang mga mata ni Mateo. Walang salita, ngunit pareho nilang alam. Ang mga agimat ay hindi lamang alamat. Nang gabing iyon, habang sila'y nagpapahinga sa pansamantalang kampo, muling nanaginip si Andre. Nakita niya ang diwata sa gitna ng madilim na kalangitan. Ang unang pagsubok ay nalampasan ninyo, wika nito. Ngunit ang digmaan ng tao ay maliit lamang kumpara sa digmaang paparating. Anong digmaan? Tanong ni Andres sa panaginip. Ngunit bago pa siya mabigyan ng sagot, naglaho ang anyo ng diwata at napalitan ito ng isang anino. Malaki, hugis tao, ngunit may mga matang nagliliyab sa dilim. Nagising si Andres na mabigat ang dibdib. Sa labas ng kanilang tolda, tahimik ang gabi. Ngunit sa kanyang pakiramdam, may isang bagay na nagising. Isang puwersang hindi lamang nakatali sa kagubatan ng Samar, kundi sumusunod na sa kanila saan man sila magpunta. At sa unang pagkakataon, naisip niyang ang pagiging sundalo ay maaaring hindi lamang laban sa mga armadong tao, kundi laban sa isang mas malalim at sinaunang puwersa na matagal nang naghihintay ng tamang sandali. Matapos ang unang engkwentro sa Mindanao, inilipat ang unit nina Andres at Mateo sa isang mas permanenteng kampo sa gilid ng kabundukan. Ang lugar ay malayo sa sentro ng bayan, napapaligiran ng makakapal na puno at mga batong tila matagal nang nakamasid sa paglipas ng panahon. Sa unang tingin, payapa ang paligid. Ngunit para sa magkapatid, ang katahimikang iyon ay hindi nagbibigay ng kapanatagan. 3 gabi na ang nakalipas mula nang managinip si Andres tungkol sa aninong may nagliliyab na mga mata. Simula noon, hindi na siya nakakatulog ng mahimbing. Sa tuwing pipikit siya, pakiramdam niya ay may matang nakatingin mula sa kadiliman. Hindi ka na naman nakatulog, puna ni Mateo habang sabay silang nagkakape sa labas ng barracks. Bago magbukang liwayway, umiling si Andres. May kung anong sumusunod sa atin. Hindi na nagtanong pa si Mateo kung ano ang tinutukoy ng kuya niya. Alam niyang hindi ito basta kaba lamang. Ramdam din niya iyon, lalo na tuwing sumasapit ang gabi at ang hangin ay nagiging mas malamig kaysa karaniwan. Sa parehong araw, ipinatawag ang kanilang unit para sa panibagong misyon. May ulat tungkol sa ilang sibilyang nawawala sa isang baryo sa paanan ng bundok. Ayon sa mga residente, may mga aninong nakikita tuwing hating gabi at may mga hayop na natatagpo ang walang buhay, tila piniga ang dugo. Ang ilan sa kanilang mga kasamahan ay nagbiro pa tungkol sa mga aswang at iba pang nilalang ng alamat. Ngunit si Andres at Mateo ay hindi natawa. Pagdating nila sa baryo, kapansin-pansin ang takot sa mga mata ng mga tao. May mga pinto na agad nagsasara sa sandaling dumaan ng kanilang sasakyan. Ang barangay kapitan,
isang lalaking nasa gitnang edad, ang sumalubong sa kanila. 3 tao na ang nawawala sa loob ng 1 linggo. Pahayag nito. Walang bakas ng pag-aagawan o dugo. Basta na lamang silang naglaho. May napansin ba kayong kakaiba bago sila mawala? Tanong ni Andres. Nag-alinlangan ang kapitan bago sumagot. May mga nakakita raw ng malaking anino sa may bundok. Hindi tao, hindi hayop. Nagkatinginan ang magkapatid. Habang nagsasagawa sila ng pag-iikot sa lugar na malapit sa bundok, lalong bumigat ang pakiramdam ni Mateo. Ang kanyang agimat ay tila may mahinang pulso, parang tibok ng pusong hindi kanya. Pagsapit ng gabi, nagpasya ang kanilang unit na maglatag ng pwesto, malapit sa huling lugar kung saan may nawalang sibilyan. Tahimik ang lahat, nakapwesto at alerto. Bandang hating gabi, biglang lumamig ang hangin. Hindi yun pangkaraniwang lamig ng kabundukan. Ito'y tila may kasamang presensya, mabigat, nakapapaso sa balat sa kabila ng ginaw. Sa gilid ng kanilang paningin, may gumalaw. Isang anyong mabilis, mas malaki sa tao, ang dumaan sa pagitan ng mga puno. Hindi ito ganap na nakikita, tila usok na may hugis. May galaw sa kanang flank, mahinang utos ni Andres. Naghiwa-hiwalay ang kanilang grupo. Maingat na nilalapitan ang pinanggalingan ng anino. Ngunit sa bawat hakbang nila, tila lumalayo ang presensya, naglalaro sa dilim. Biglang may sumigaw mula sa likuran. Isa sa kanilang kasamahan ang tila hinila ng hindi nakikitang puwersa patungo sa kakahuyan. Walang nakitang humawak sa kanya, ngunit ang kanyang katawan ay tila may nakikipagbuno sa hangin. Hindi na nag-atubili si Mateo. Tumakbo siya papunta sa kasama, hawak ang kanyang baril. Ngunit bago pa siya makalapit, isang malakas na puwersa ang nagpatumba sa kanya sa lupa. Sa sandaling iyon, malinaw niyang nakita ang anino. May anyong tao ito, ngunit mas matangkad at payat. Ang mga braso ay tila masyadong mahaba. Ang mukha'y hindi buo, parang hinulma mula sa usok. Ngunit ang mga mata ay nagliliyab ng mapulang liwanag. Naramdaman ni Mateo ang matinding takot, ngunit kasabay nito'y ang pag-init ng kanyang agimat. Hinawakan niya ito at sa loob-loob ay tinawag ang alaala ng diwata. Sa kabilang dako, si Andres ay nakapwesto na at tinutukan ng baril ang anyo, ngunit batid niyang hindi sapat ang bala laban sa ganitong nilalang. "Lumayo ka sa kanya!" sigaw ni Andres. Ang nilalang ay tila napalingon sa kanya. Sa sandaling iyon, tumindi ang init ng agimat ni Andres at may liwanag na bahagyang sumilay mula sa ilalim ng kanyang uniforme. Isang biglang pagbugso ng hangin ang tumama sa paligid. Ang mga dahon ay umikot at ang anino ay napaatras, tila nasisilaw sa hindi nakikitang puwersa. "Ngayon!" utos ni Andres. Agad nilang nahila palayo ang kasamahang hinila ng nilalang. Sa loob ng ilang segundo, tila nag-alinlangan ang anino bago tuluyang umurong sa kailaliman ng kagubatan. Naiwan ang katahimikan. Ngunit ang katahimikang iyon ay hindi tanda ng pagtatapos, kundi ng simula ng mas malaking panganib. Matapos matiyak na ligtas ang lahat, nagtipon ang unit upang suriin ang nangyari. Wala silang maibigay na malinaw na paliwanag. Walang bakas ng paa. Walang ebidensya ng presensyang pisikal. Ngunit sa dibdib ni na Andres at Mateo, malinaw ang katotohanan. Ang aninong nakita nila ay ang parehong presensyang nakita ni Andres sa kanyang panaginip. Nang gabing iyon, sabay silang nanaginip. Sa kanilang panaginip, muling lumitaw ang diwata,
Ngunit ngayon ay hindi na siya nag-iisa. Sa likod niya ay ang kagubatan ng Samar at sa harapan niya ay ang parehong anino, nakatayo sa gilid ng liwanag. Hindi na ito simpleng engkwentro, wika ng diwata. Ang nilalang na iyon ay bahagi ng sinaunang puwersang matagal nang nakakulong. Ang inyong mga agimat ang isa sa mga susi sa pagpigil sa kanyang paglaya. Bakit kami? Tanong ni Mateo. Dahil ang dugo ninyo ay may ugnayan sa lupang aking binabantayan, sagot ng diwata. At dahil pinili ninyo ang landas ng tagapagtanggol, unti-unting nagdilim ang paligid sa panaginip. Maghanda kayo, huling bilin ng diwata. Ang anino ay hindi lamang nangangaso ng tao, hinahanap nito ang kapangyarihang taglay ninyo. Nagising ang magkapatid ng sabay, kapwa hinihingal. Sa unang pagkakataon, malinaw sa kanila ang katotohanan. Ang kanilang pagiging sundalo ay hindi na lamang tungkulin sa bayan. Sila ay hinirang na magbantay sa pagitan ng dalawang mundo, ang mundong nakikita ng tao at ang mundong matagal nang nakatago sa likod ng anino. At habang papalapit ang madaling araw, kapwa nila naramdaman na ang tunay na digmaan ay nagsisimula pa lamang. Hindi na muling naging payapa ang gabi matapos ang kanilang engkwentro sa anino. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy ang investigasyon ng kanilang unit, ngunit walang bakas na maituturing na ebidensya ng isang pisikal na kalaban. Ang mga ulat ay pawang haka-haka at takot ng mga residente. Subalit para kina Andres at Mateo, ang naramdaman nila ay hindi guni-guni. Sa tuwing sumasapit ang dapit hapon, kapwa nila napapansin ang kakaibang pagbabago sa paligid. Ang mga ibon ay mas maagang tumitigil sa pag-awit, at ang mga aso sa baryo ay tila ayaw lumabas ng kanilang mga bakuran. Ang katahimikan ay hindi na simpleng kawalan ng tunog. Ito'y tila paghinga ng isang nilalang na naghihintay ng tamang sandali. Isang hapon, habang naka-assign si Andres sa pag-iinspeksyon, sa gilid ng bundok, napansin niya ang isang matandang babae na nakaupo sa lilim ng isang punong kahoy. Hindi ito karaniwang residente na kanyang nakita sa baryo noong unang araw. Nakasuot ito ng kupas na saya at may dalang maliit na bayong. Lumapit si Andres. Nay, delikado po ang lugar na ito. Mas mabuting bumalik kayo sa baryo. Itinaas ng matanda ang kanyang paningin. Ang mga mata nito ay tila may lalim na hindi maipaliwanag. Parang nakakita na ng maraming siglo. Hindi ako naliligaw, iho. Sagot nito sa tinig na kalmado. Ikaw ang hinahanap ko. Nanigas si Andres. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Hindi sumagot agad ang matanda. Sa halip, tumingin ito sa dibdib ni Andres sa bahaging nakatago ang agimat. Ang araw ay hindi lamang nagbibigay liwanag, bulong nito. Kaya rin nitong magsunog. Bago pa makapagtanong si Andres, narinig niya ang yabag ni Mateo na papalapit. Nang lumingon siya sandali upang tawagin ang kapatid at muling ibinalik ang tingin sa matanda, wala na ito. Tanging ang mga dahon na bahagyang gumagalaw sa lupa ang naiwan. May kausap ka? Tanong ni Mateo. Isang matandang babae, sagot ni Andres. Ngunit maging siya ay nagdududa sa sariling nakita. Parang may alam siya. Naramdaman ni Mateo ang mahinang pulso ng kanyang agimat. Kuya, may naririnig ako. Anong naririnig? Parang tinig, mahina, galing sa lupa. Nagkatinginan sila. Hindi na sila maaaring magbulag-bulagan. Kinagabihan,
Habang ang kanilang mga kasamahan ay nagpapahinga, lihim na nagpasya ang magkapatid na balikan ang bahaging iyon ng bundok. Hindi nila maaaring isama ang iba. Walang makauunawa sa kanilang pinagdaraanan. Sa paglapit nila sa lugar kung saan nakita ni Andres ang matanda, muling bumigat ang hangin. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang liwanag na nagmumula sa lupa. Hindi sapat upang makita ng malayo, ngunit malinaw sa kanilang paningin. Lumuhod si Mateo at hinawakan ang lupa. Mainit ito. Biglang umalingaw-ngaw ang isang tinig, hindi mula sa hangin, kundi mula mismo sa kanilang isipan. Ang selyo ay humihina. Napaatras si Mateo, habang si Andres ay nanatiling nakatuon ng pansin sa liwanag na unti-unting lumalakas. Ang aninong nakita ninyo ay tagapagbalita lamang, patuloy ng tinig. Ang tunay na puwersa ay nakakulong sa ilalim ng lupang ito. Noon pa man, ang mga ninuno ninyo ay naging bahagi ng paglikha ng selyo. Anong selyo? Tanong ni Andres. Kahit hindi niya alam kung paano siya nakikipag-usap sa isang tinig na wala namang pisikal na anyo. Ang selyong pumipigil sa pag-angat ng nilalang na tinatawag ng matatanda na tagapuksang. Sa sandaling iyon, nagliwanag ang agimat ni na Andres at Mateo. Ang hugis araw at buwan ay tila nagkaroon ng koneksyon at ang liwanag mula sa lupa ay unti-unting nag-anyong simbolo. Parehong ukit na nakita nila sa kanilang mga agimat. Ang inyong mga agimat ay bahagi ng kabuuan. Wika ng tinig. Kapag pinagsama ang kanilang lakas, maaari ninyong patatagin ang selyo. Ngunit kung mahulog ito sa kamay ng anino, tuluyan ng magigising ang tagapuksa. Unti-unting naglaho ang liwanag at ang paligid ay bumalik sa normal. Huminga ng malalim si Mateo. Kuya, hindi na ito basta laban. Hindi, sagot ni Andres. Mabigat ang tinig. Hindi na. Sa pagbabalik nila sa kampo, hindi nila magawang ipaliwanag ang lahat ng kanilang nalaman. Ngunit malinaw sa kanilang isipan ang bagong tungkulin. Hindi lamang protektahan ang mga sibilyan mula sa armadong grupo, kundi bantayan ang mas malalim na panganib na nakatago sa ilalim ng lupa. Habang nakahiga sa kanyang kama, muling naalala ni Andres ang sinabi ng matandang babae. Ang araw ay kayang magsunog sa kabilang higaan. Hawak ni Mateo ang kanyang agimat. Ang buwan ay payapa, ngunit alam niyang sa likod ng kapayapaang iyon ay may kakayahang sumipsip ng liwanag at ilihim ang anuman san sa dilim. At sa kailaliman ng bundok, sa ilalim ng makapal na lupa at bato, may isang puwersang unti-unting nagigising, nakikinig, naghihintay, at naghahangad ng pagkakataong makalaya. Sa mga sumunod na araw, matapos ang kanilang pagtuklas sa bundok, lalong naging malinaw kina Andres at Mateo na hindi sila basta-bastang nadawit sa isang alamat. Ang bawat gabi ay may kaakibat na panaginip at sa bawat panaginip ay may bagong piraso ng katotohanang ibinubunyag. Ngunit sa gitna ng lahat, kailangan pa rin nilang gampanan ang kanilang tungkulin bilang mga sundalo. May bagong ulat na dumating sa kanilang kampo. Isang maliit na komunidad sa kabilang bahagi ng kabundukan ang nagpadala ng mensahe na may mga kakaibang pagyanig sa lupa tuwing hating gabi. Wala namang lindol na naitala, ngunit may mga bitak na lumilitaw sa paligid ng kanilang mga bahay. Nang marinig iyon ni Andres, agad niyang naalala ang liwanag mula sa lupa
at ang tinig na nagsabing humihina ang selyo. Kasama ang unit natin sa reconnaissance, pahayag ng kanilang commanding officer. Sisiguraduhin nating walang armadong grupo ang gumagamit ng lugar para sa pananakot. Tahimik lamang ang magkapatid. Hindi nila maaaring sabihin ang tunay nilang hinala. Pagdating nila sa komunidad, kapansin-pansin ang mga bitak sa lupa. Hindi ito karaniwang guhit ng pagkatuyo. Ang mga ito'y tila may pattern, parang bahagi ng isang malaking simbolo na hindi pa buo. Lumuhod si Mateo at maingat na hinawakan ang isa sa mga bitak. Agad niyang naramdaman ang malamig na daloy sa ilalim, kasabay ng mahinang pulso ng kanyang agimat. "Kuya!" bulong niya. "Ito na yon!" Lumapit si Andres at napansin din ang pagkakahawig ng pattern sa ukit ng kanilang mga agimat. Ang hugis araw at buwan ay tila nawawalang bahagi ng isang mas malaking tanda na nakaukit sa mismong lupa. Habang iniinspeksyon nila ang lugar, biglang umihip ang hangin. Ang mga dahon ay umikot sa gitna ng bakanting espasyo at sa isang iglap ay muling lumitaw ang anino. Hindi na ito malayo o nagtatago sa dilim. Naroon ito sa harap nila. Malinaw ang hugis. Mas malaki kaysa dati. Mas buo ang anyo. Nagsimulang maghanda ang kanilang unit. Nakatutok ang mga armas. Ngunit sa pagkakataong ito, tila walang epekto ang kanilang mga bala. Ang anino ay nagmistulang usok na tinatabunan lamang ng hangin, ngunit muling nagbabalik sa dating anyo. Sa gitna, sigaw ni Andres kay Mateo. Nagkatinginan ang magkapatid at sabay nilang hinawakan ang kanilang mga agimat. Sa sandaling iyon, nagliwanag ang hugis araw at buwan. Hindi lamang bahagya, kundi sapat upang makita ng kanilang mga kasamahan ang kakaibang sinag. Isang alon ng liwanag ang kumalat mula sa kanilang kinatatayuan, tumama sa lupa at sa anino. Napaatras ang nilalang at sa unang pagkakataon ay narinig nila ang isang tunog. Hindi sigaw, kundi isang malalim na ungol na tila mula sa ilalim ng lupa. Unti-unting nabuo ang simbolo sa lupa habang nagtatagpo ang liwanag mula sa kanilang mga agimat. Ang mga bitak ay nag-ugnay at ang nakatagong selyo ay muling nagliwanag. Sa gitna ng liwanag, narinig nila ang pamilyar na tinig. Ang dugo ng mga ninuno ay muling kumikilos. Sa likod ng anino, saglit na lumitaw ang anyo ng diwata. Hindi ganap na pisikal, kundi parang liwanag na may hugis. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa magkapatid. Ang inyong angkan ang naging tagapagbantay ng selyo noong unang panahon. Wika ng tinig. Ang inyong ama ay hindi nagkataong namatay sa dagat. Siya ay kabilang sa huling henerasyon na may kaalaman sa lihim na ito. Nayanig si Andres sa narinig. Ibig mong sabihin, alam ni ama. Alam niya ang panganib, sagot ng diwata. Ngunit pinili niyang manahimik upang kayo'y lumaking malaya. Ang kanyang sakripisyo ay hindi aksidente. Pinili niyang ilayo ang anino sa baryo, kahit kapalit ang kanyang buhay. Mabigat ang katahimikan matapos ang mga salitang iyon. Samantala, ang anino ay pilit na lumalapit sa gitna ng selyo. Tila sinusubukang pigilan ang muling pagbuo nito. Ngunit sa bawat hakbang nito, tumitindi ang liwanag ng agimat nina Andres at Mateo. Hindi pa ito ang wakas. Bulong ng anino sa tinig na parang hangin sa ilalim ng lupa. Ang tagapuksa ay magigising, at sa oras na iyon ang inyong liwanag ay magiging abo.
Sa huling pagbugso ng liwanag, tuluyang napaatras ang anino at naglaho sa hangin. Unti-unting humupa ang liwanag ng selyo, ngunit nanatili ang marka nito sa lupa, mas malinaw kaysa dati. Nagkatinginan ang mga kasamahan nila, litong-lito sa nangyari. Ngunit bago pa makapagtanong ang sinuman, ang mga bitak sa lupa ay tila nagsara at ang lugar ay nagmistulang normal na muli. May nakita ba kayo? Tanong ng isa sa kanilang kasama. Saglit na nag-isip si Andres bago sumagot. May gumalaw sa ilalim, pero wala nang panganib. Hindi na nag-usisa pa ang iba. Marahil ay sapat na sa kanila na tumigil ang pagyanig at wala nang nawawala. Ngunit para sa magkapatid, nagsisimula pa lamang ang mas mabigat na katotohanan. Habang sila'y pabalik sa kampo, malinaw na sa kanila ang papel na ginagampanan. Sila ang susunod na tagapagbantay ng selyo, tagapangalaga laban sa tagapuksangi na unti-unting nagigising sa kailaliman. At kung ang anino ay isa lamang tagapagbalita, ano pa ang tunay na anyo ng puwersang naghihintay sa ilalim ng lupa? Sa kanilang dibdib, ang mga agimat ay nanatiling mainit, tila nagpapaalala na ang kanilang landas ay hindi na maihihiwalay sa sinaunang digmaan na nagsimula bago pa man maisilang ang kanilang angkan. Pagkaraan ng insidente sa komunidad sa paanan ng bundok, ipinag-utos ng kanilang nakatataas ang pansamantalang pag-atras ng kanilang unit upang magsagawa ng mas malalim na pagsusuri. Opisyal na paliwanag, posibleng natural na paggalaw ng lupa. Hindi nabanggit sa ulat ang anino, ang liwanag, o ang simbolong muling nabuo sa ilalim ng kanilang mga paa. Ngunit, kina Andres at Mateo, malinaw na hindi iyon simpleng pangyayaring geolohikal. Sa pagbabalik nila sa kampo, kapwa sila naging mas tahimik. Ang revelasyon tungkol sa kanilang ama ay patuloy na umuukil-kil sa kanilang isipan. Si Mang Isko, isang payak na mangingisda sa paningin ng baryo, ay may lihim palang pasan. Ang kanyang pagkamatay sa gitna ng bagyo ay hindi aksidente, kundi isang sinadyang pagharang sa puwersang nagbabanta. Kung alam ni Ama, wika ni Mateo isang gabi, habang magkatabi silang nakaupo sa labas ng barracks. Bakit hindi niya sinabi sa atin? Marahil gusto niya tayong ilayo sa panganib, sagot ni Andres. O baka alam niyang darating din ang oras na tayo mismo ang makakatuklas. Tahimik silang napatingin sa kalangitan. Walang buwan ng gabing iyon. Isang manipis na ulap ang tumatakip sa mga bituin. Biglang uminit ang kanilang mga agimat. Hindi tulad ng dati na bahagyang pulso lamang, ngayon ay tila may panawagan. Sabay silang napatingin sa direksyon ng kabundukan. May gumagalaw, bulong ni Mateo. Hindi nag-aksaya ng oras si Andres. Kahit walang opisyal na utos, alam niyang hindi sila maaaring maghintay pa. Tahimik silang lumabas ng kampo at nagtungo sa lugar kung saan unang lumitaw ang selyo. Habang papalapit sila, kapansin-pansin ang pagbabago sa paligid. Ang mga puno ay tila mas madilim at ang hangin ay mabigat. Parang may paparating na unos na hindi dala ng panahon, kundi ng isang presensya. Sa gitna ng clearing, muling nagliwanag ang simbolo sa lupa. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito buo. Ang kalahati ng marka ay natatakpan ng itim na usok na tila dumikit sa mismong lupa. Hinahati niya ang selyo, wika ni Andres. Mula sa likod ng mga puno,
Unti-unting lumitaw ang anino. Ngunit hindi na ito nag-iisa. May maliliit na hugis na sumusunod sa kanya. Mga aninong halos kasing laki ng tao ngunit walang malinaw na anyo. Hindi ninyo mapipigilan ang paggising. Umalingaw-ngaw ang tinig. Mas malinaw kaysa dati. Ang liwanag ay may hangganan. Ang dilim ay walang wakas. Hindi habang narito kami, matatag na sagot ni Andres. Sabay nilang hinawakan ang kanilang mga agimat. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang pakiramdam. Ang liwanag na lumalabas mula sa hugis, araw at buwan, ay hindi agad nagtagpo. Sa halip, tila may pagitan. Parang may puwersang pumipigil sa kanilang pagsasanib. Napaatras si Mateo nang lapitan siya ng isa sa maliliit na anino. Nang itaas niya ang kanyang kamay, nagliwanag ang hugis buwan at lumikha ng manipis na tabing na pumigil sa paglapit ng nilalang. Sa kabilang panig, si Andres ay nakipagbuno sa mas malaking anino. Ang hugis araw ay naglabas ng mas maliwanag na sinag. Ngunit sa bawat pagbugso ng liwanag, tila may kapalit na pagkapagod sa kanyang katawan. "Kuya!" sigaw ni Mateo. Sa sandaling iyon, naalala ni Andres ang sinabi ng tinig mula sa lupa. Ang kanilang mga agimat ay bahagi ng kabuuan. Hindi sapat na gamitin nila ito ng magkahiwalay. "Magkasama!" utos niya. Tumakbo si Mateo patungo sa gitna ng simbolo. Sa gitna ng pag-ikot ng hangin at paglapit ng mga anino, nagharap ang magkapatid at sabay nilang itinaas ang kanilang mga agimat. Sa unang pagkakataon, hindi lamang liwanag ang lumabas, kundi isang malinaw na hugis na parang bilog na nagtataglay ng araw at buwan sa loob nito. Ang simbolo sa lupa ay muling nagliwanag at ang usok na sumasakop sa kalahati nito ay tila nasusunog sa ilalim ng pinagsanib na sinag. Umalingaw-ngaw ang malalim na sigaw ng pangunahing anino. Ang mga maliliit na nilalang ay naglaho na parang abo sa hangin. Ngunit bago tuluyang umatras ang anino, nag-iwan ito ng huling babala. Ang paghahati ay nagsimula na. Kapag dumating ang oras na magkaiba ang inyong landas, doon ako magtatagumpay. Pagkawala ng anino, biglang bumagsak si Andres sa lupa. Hinihingal. Agad siyang inalalayan ni Mateo. "Kuya! Ayos lang ako!" mahina niyang sagot. Bagaman ramdam niya ang matinding panghihina. Mas malakas siya kaysa dati. Unti-unting humupa ang liwanag ng simbolo. Ngunit sa pagkakataong ito, may bahagi ng marka na nanatiling madilim, isang manipis na guhit na tila hindi kayang abutin ng kanilang liwanag. "Hindi pa ito tuluyang natatapos," wika ni Mateo. Tumango si Andres. At tama siya sa isang bagay. "Ano yon? Kapag naghiwalay tayo, dun siya makakalamang." Nagkatinginan ang magkapatid. Sa buong buhay nila, hindi pa sila nagkahiwalay ng matagal. Ngunit bilang mga sundalo, alam nilang maaaring dumating ang utos na magtalaga sa kanila sa magkaibang lugar. Habang pabalik sila sa kampo, kapwa nila naramdaman ang mas malinaw na katotohanan. Ang kanilang lakas ay hindi lamang nasa agimat, kundi sa kanilang pagkakaisa. At kung may puwersang naglalayong paghiwalayin sila, malinaw na iyon ang susunod na hakbang ng dilim. Sa kailaliman ng bundok, may bahaging nanatiling madilim sa gitna ng selyo, parang sugat na hindi pa ganap na naghihilom. At sa dilim na iyon, may presensyang tahimik na naghihintay, nagbabalak at naghahanap ng paraan upang paghiwalayin ang liwanag
na nagbabantay sa kanyang pagkakakulong. Sa gitna ng maikling pagpupulong sa kampo, binasa ng kanilang commanding officer ang bagong deployment order. May kaguluhan sa isa pang rehiyon sa hilaga ng Mindanao. Isang operasyong nangangailangan ng karagdagang tauhan. Ililipat ang ilang miyembro ng kanilang unit upang palakasin ang puwersa roon. Kabilang sa listahan ang pangalan ni Mateo. Nanatiling tuwid si Mateo habang binabasa ang kanyang pangalan. Ngunit naramdaman niya ang paninikip ng dibdib. Sa kanyang tabi, hindi gumalaw si Andres. Ngunit ang bahagyang pagigting ng kanyang panga ay sapat na upang ipahiwatig ang kanyang saloobin. Pagkatapos ng pulong, agad silang nag-usap sa isang tahimik na sulok ng kampo. Pansamantala lang ito, pilit na pagpapagaan ni Mateo. Ilang linggo lang siguro. Hindi agad sumagot si Andres. Naalala niya ang babala ng anino. Kapag dumating ang oras na magkaiba ang inyong landas, doon ako magtatagumpay. Hindi ito nagkataon. Mababa ang tinig ni Andres. Nararamdaman ko. Hinawakan ni Mateo ang kanyang agimat. Hindi ito umiinit, ngunit tila mas mabigat sa kanyang dibdib. Hindi natin maaaring suwayin ang utos. Sundalo tayo. Tumango si Andres. Iyon ang kanilang sinumpaan. Ngunit sa kaibuturan niya, alam niyang ang paghihiwalay na ito ay higit pa sa simpleng military reassignment. Kinagabihan, bago umalis si Mateo, muli silang nagpunta sa gilid ng bundok. Hindi upang labanan ang anino, kundi upang tiyakin ang selyo. Tahimik ang paligid, ngunit ang manipis na guhit ng dilim sa marka ay nananatili pa rin. Kung may mangyari, wika ni Andres, huwag mong kalilimutan, hindi sapat ang agimat kung mag-isa. Hindi ako magpapadala sa takot, sagot ni Mateo. At hindi ako papayag na gamitin niya ang paghihiwalay para sa kanyang balak. Sa sandaling iyon, bahagyang nagliwanag ang kanilang mga agimat. Hindi kasing lakas ng dati, ngunit sapat upang ipahiwatig na naririnig sila ng puwersang nagbabantay sa lupa. Bago tuluyang umalis si Mateo kinabukasan, may isang kakaibang pangyayari. Habang papalapit ang transport vehicle na magdadala sa kanya, may isang batang lalaki na biglang lumapit mula sa gilid ng kampo. Hindi ito kilala ng mga sundalo. Nakasuot ito ng simpleng damit at may hawak na maliit na dahon ng balete. Ito raw ang paalala, sabi ng bata. Iniabot ang dahon kay Mateo. Kanino galing? Tanong ni Mateo. Ngunit sa isang iglap, nawala ang bata sa pagitan ng mga sasakyan. Tiningnan ni Mateo ang dahon. May nakaukit dito na maliit na simbolo. Kalahati ng araw at kalahati ng buwan. Sa pag-alis ng sasakyan, nanatiling nakatayo si Andres. Pinagmamasdan ang kapatid hanggang sa ito'y tuluyang mawala sa kanyang paningin. Sa unang pagkakataon, mula nang matanggap nila ang mga agimat, mag-isa siyang nakaramdam ng bigat ng responsibilidad. Sa bagong destinasyon ni Mateo, kapansin-pansin ang kakaibang katahimikan ng lugar. Hindi ito kabundukan, kundi malawak na kapatagan na napapaligiran ng mga tuyong damo at ilang puno. Sa unang gabi niya roon, agad niyang naramdaman ang presensya. Mas malinaw, mas malapit. Habang nakapwesto siya sa bantay, may aninong dumaan sa gilid ng kanyang paningin. Hindi tulad ng dati na usok lamang. Ngayon, may mas malinaw itong hugis at ang mga matang nagliliyab ay tila mas matalim. Mag-isa ka na, bulong ng tinig sa kanyang isipan. Hinawakan ni Mateo ang kanyang agimat. Ngunit sa pagkakataong ito, ang liwanag nito ay mas mahina. Samantala, sa kampo ni Andres, nakaramdam din siya ng biglaang lamig.
Ang manipis na guhit ng dilim sa selyo ay tila lumawak ng bahagya. Hindi ito sabay-sabay, bulong niya sa sarili. Pinaghihiwalay niya ang lakas. Sa gitna ng gabi, napaluhod si Mateo nang maramdaman niya ang biglang pagsakit ng ulo. Sa kanyang paningin, tila may mga bitak ang lupa sa kanyang kinatatayuan. Parehong pattern ng selyo sa bundok. Ang isa ay araw, wika ng anino sa kanyang isipan. Ang isa ay buwan. Kapag walang araw, ang gabi ay walang hanggan. Pinilit ni Mateo na manatiling matatag. Hindi ako magpapadala. Sa parehong oras, naramdaman ni Andres ang pag-init ng kanyang agimat. Alam niyang may nangyayari sa kapatid. Sa desperasyon, itinaas niya ang kanyang agimat at tumayo sa gitna ng clearing sa bundok. Kung naririnig mo ako, sigaw niya sa dilim. Hindi mo kami kayang paghiwalayin. Sa malayo, sa lugar ni Mateo, bahagyang nagliwanag ang hugis buwan. Hindi ito kasing lakas nang kapag magkasama sila, ngunit sapat upang umatras ang anino ng ilang hakbang. Humina ang presensya, ngunit hindi ito tuluyang nawala. Sa dalawang magkaibang lugar, sabay na napahinga nang malalim ang magkapatid. Hindi pa nagtatagumpay ang dilim. Ngunit malinaw na ngayon ang bagong yugto ng digmaan. Hindi lamang laban sa isang nakikitang nilalang, kundi laban sa mismong pagitan ng distansya at tiwala. Habang nakatingin si Andres sa kabundukan at si Mateo sa malawak na kapatagan, pareho nilang alam na ang tunay na pagsubok ay hindi lamang lakas ng agimat, kundi ang tibay ng kanilang ugnayan bilang magkapatid. At sa kailaliman ng lupa, ang tagapuksa ay patuloy na gumagalaw. Sinusukat ang pagitan ng araw at buwan, naghihintay ng sandaling sapat na ang layo upang tuluyang mapatid ang kanilang liwanag. Lumipas ang mga araw na tila mas mahahaba kaysa dati. Sa dalawang magkaibang kampo, magkaibang tanawin ang kanilang kinakaharap. Si Andres sa piling ng kabundukan, si Mateo sa kapatagang nababalutan ng alikabok at tuyong hangin. Ngunit iisa ang pakiramdam na bumabalot sa kanila. May isang puwersang unti-unting sumusukat sa pagitan ng kanilang distansya. Sa kampo ni Andres, nagsimulang dumalas ang kakaibang pangyayari. May mga sundalong naguulat ng panandaliang pagkawala ng oryentasyon sa gabi. Parang umiikot ang paligid kahit nakatayo lamang sila. May ilan ding nagsasabing may naririnig silang mahinang bulong sa hangin. Bagaman wala namang ibang tao sa paligid, hindi niya maaaring ipaliwanag ang lahat. Ngunit alam niyang ang manipis na guhit ng dilim sa selyo ay patuloy na lumalawak. Isang gabi, habang nagbabantay siya malapit sa clearing kung saan naroon ang marka, biglang nagliwanag ang kanyang agimat. Hindi ito ang karaniwang init. Ito'y tila may kasamang kirot. Parang hinihila ang kanyang lakas palabas. Lumuhod siya at ipinatong ang kamay sa lupa. Sa kanyang paningin, tila may mga aninong gumagapang sa ilalim ng selyo. Hinahati ang mga ukit na dati buo at maliwanag. Hindi sapat ang kalahati. Bulong ng isang tinig mula sa ilalim. Ang liwanag na walang kapareha ay madaling lunurin. Sa kabilang banda ng Mindanao, si Mateo ay naharap sa sariling pagsubok. Sa isang operasyong pagsuyod sa isang abandonadong gusali, nakaramdam siya ng kakaibang lamig. Habang ang kanyang mga kasamahan ay abala sa pagtiyak ng seguridad, may aninong sumunod sa kanya sa makipot na pasilyo. Sa bawat hakbang niya, tila sumasabay ang presensya. Hindi ito umaatake,
tila nagmamasid lamang, naghihintay ng kahinaan. Nang mapunta siya sa isang silid na walang bintana, biglang sumara ang pinto sa likod niya. Ang liwanag mula sa labas ay naputol. "Mag-isa ka!" Umalingaw-ngaw ang tinig sa dilim. "Wala ang araw upang palakayin ang iyong buwan." Hinawakan ni Mateo ang kanyang agimat. Sa unang sandali, walang nangyari. Ngunit naalala niya ang sinabi ng diwata. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi nagmumula sa bagay, kundi sa puso ng may suot. Pumikit siya at inaalala ang kanyang kapatid, ang kanilang pagkabata sa base, ang mga araw sa tabing dagat, ang sakripisyo ng kanilang ama. Unti-unting nagliwanag ang hugis buwan. Hindi ito kasing ningning ng kapag kasama si Andres, ngunit may kakaibang kalidad. Mas malalim, mas matatag. Sa sandaling iyon, nabuksan ang pinto. Ang anino sa loob ng silid ay umatras, tila nasaktan ng hindi nakikitang puwersa. Samantala, sa bundok, naramdaman ni Andres ang biglaang paggaan ng hangin. Ang gumagapang na mga anino sa ilalim ng selyo ay saglit na napahinto. "Mateo!" bulong niya, kahit walang kasiguruhan kung maririnig siya ng kapatid. Sa unang pagkakataon mula nang sila'y paghiwalayin, napagtanto nilang hindi lamang pisikal na presensya ang nag-uugnay sa kanilang mga agimat. May mas malalim na hibla, isang ugnayang hindi kayang putulin ng distansya. Ngunit hindi pa tapos ang pagsubok. Kinagabihan, sabay silang nanaginip. Sa panaginip, muli nilang nakita ang diwata sa gitna ng kagubatan ng Samar. Ngunit ang kanyang anyo ay tila mas malinaw, mas malapit sa tao. "Natutuhan na ninyo ang unang aral," wika niya. "Ang liwanag ay hindi nasusukat sa lapit ng katawan, kundi sa tibay ng ugnayan." "Ngunit bakit patuloy siyang lumalakas?" tanong ni Andres. "Dahil may bahagi ng selyo na hindi ninyo pa natutuklasan," sagot ng diwata. "May ikatlong tanda, ang balanse. Kung araw at buwan ang hawak ninyo, ang balanse ang magbubuo sa kabuuan." "Nasaan ito?" tanong ni Mateo. Hindi agad sumagot ang diwata. Sa halip, itinaas niya ang kamay at ipinakita ang dagat ng Samar, ang parehong dagat kung saan nasawi ang kanilang ama. Ang sagot ay nakatago sa pinagmulan ng sakripisyo. Nagising ang magkapatid ng sabay. Bagaman daan-daang kilometro ang pagitan nila, sa kanilang dibdib, ang mga agimat ay may bagong init. Hindi lamang babala, kundi panawagan. Kinabukasan, kapwa sila nakatanggap ng hiwalay na utos at pansamantalang bakasyon upang makabalik sa kanilang probinsya dahil sa pag-igting ng sitwasyon sa iba pang lugar. Isang pagkakataong tila hindi sinasadya, ngunit malinaw sa kanila na ito'y bahagi ng mas malaking plano. Sa pagbabalik nila sa Samar, muli silang magkakaharap, ngunit hindi na bilang dalawang sundalong nagbabantay sa isang selyo, kundi bilang mga anak na haharap sa lihim ng kanilang ama. At sa kailaliman ng dagat, sa ilalim ng mga alon na tila payapa, may isang puwersang naghihintay, nakagapos ng sakripisyo, ngunit unti-unting kumikilos sa bawat paghinga ng dilim. Muling nasilayan ng magkapatid ang baybayin ng base, matapos ang mga linggong tila mas mahaba kaysa sa karaniwan. Ang dagat ay payapa sa unang tingin. Ang mga alon ay banayad na humahalik sa dalampasigan, at ang kalangitan ay may kulay
na tila walang bahid ng panganib. Ngunit para kina Andres at Mateo, ang bawat hampas ng alon ay may dalang alaala. Doon nalunod ang kanilang ama. Tahimik silang naglakad patungo sa lumang kubo kung saan sila lumaki. Niyakap sila ng kanilang inang si Aling Rosa nang walang tanong. Ngunit tila may alam ang kanyang mga mata na hindi niya kailanman binigkas. Nararamdaman ko, wika niya, habang pinagmamasdan ang kanilang mga mukha. May bumabalik na hindi dapat magising. Nagkatinginan ang magkapatid. Ma, marahang tanong ni Mateo, may alam ba si ama tungkol sa mga bantay ng lupa? Hindi agad sumagot si Aling Rosa. Lumapit siya sa lumang baul sa sulok ng bahay at maingat itong binuksan. Mula rito ay inilabas niya ang isang pirasong kahoy na inukitan ng simbolong kapareho ng nakikita nila sa selyo. Araw at buwan na may ikatlong marka sa gitna, isang bilog na tila alon. Matagal ko nang gustong itago ito sa inyo, wika niya. Ngunit bago mamatay ang inyong ama, sinabi niyang darating ang araw na kakailanganin ninyo ang katotohanan. Umupo silang tatlo sa sahig habang ang hangin mula sa dagat ay pumapasok sa bintana. Ang angkan ng inyong ama, patuloy ni Aling Rosa, ay kabilang sa mga unang tagapagbantay ng selyo sa Samar. Hindi lamang sa bundok, kundi pati sa dagat. Ang selyo ay 3 bahagi: lupa, liwanag at tubig. Kapag nagkaisa ang 3, mananatiling nakakulong ang tagapuksa. Nasa amin ang liwanag, mahinang wika ni Andres. At ang lupa ay sa bundok. Ngunit ang tubig, dagdag ni Mateo, ay nasa dagat. Tumango si Aling Rosa. Noong gabing iyon ng bagyo, hindi aksidenteng napadpad ang inyong ama sa gitna ng laot. May gumising sa kailaliman. Pinili niyang harapin iyon upang hindi makarating sa pampang. Mabigat ang katahimikan na sumunod. Kinagabihan, nagtungo ang magkapatid sa baybayin kung saan huling nakita ang kanilang ama. Ang buwan ay halos bilog at ang liwanag nito'y nakalatag sa tubig na tila pilak. Habang nakatayo sila sa gilid ng dagat, sabay na uminit ang kanilang mga agimat. Ang alon sa kanilang harapan ay biglang umangat ng mas mataas kaysa sa karaniwan, ngunit walang hangin na nagtutulak dito. Mula sa gitna ng tubig, may umusbong na liwanag, malamlam, ngunit malinaw. Isang anyo ang unti-unting nabuo sa ibabaw ng alon. Hindi ito ganap na tao, ngunit may hugis na kahawig ng diwata na unang nagpakita sa kanila. Subalit ang kanyang kasuotan ay tila gawa sa tubig at ang kanyang buhok ay dumadaloy na parang agos. Ako ang tagapagbantay ng kailaliman, wika ng anyo, at ang inyong ama ay naging sandigan ng balanse. Lumapit si Andres sa abot ng kanyang makakaya. Ano ang ginawa niya? Isinara niya ang puwang na tinangka ng anino na buksan, sagot ng nilalang. Ngunit ang puwang ay hindi tuluyang naglaho. Ito'y natutulog lamang. Sa sandaling iyon, umalon ng mas malakas ang dagat. Sa ilalim ng malinaw na tubig, may aninong gumalaw, mas malaki kaysa sa nakita nila sa bundok. Ang bahagi ng tubig ay humihina, patuloy ng tagapagbantay. Kung tuluyang magising ang nasa kailaliman, mababasag ang balanse. Paano namin mapapatatag ito? Tanong ni Mateo. Itinaas ng nilalang ang kamay nito at mula sa alon ay umangat ang isang maliit na bagay. Isang agimat na may hugis alon na nakapaloob sa bilog. Ito ang ikatlong tanda,
wika niya. Ngunit hindi ito maaaring pag-aari ng isa lamang. Ang balanse ay nabubuo sa pagkakaisa. Tinanggap ni na Andres at Mateo ang agimat. Sa sandaling hinawakan nila ito ng sabay, nagliwanag ang tatlong simbolo: araw, buwan, at alon. Sa ilalim ng dagat, umalingaw-ngaw ang isang malalim na dagundong. Ang anino sa kailaliman ay gumalaw, at ang tubig sa paligid nila ay tila umikot sa isang sandali bago muling kumalma. Hindi pa siya ganap na gising, babala ng tagapagbantay. Ngunit nararamdaman niya ang pagbabalik ng kabuuan. Unti-unting naglaho ang anyo sa ibabaw ng tubig. Naiwan ang magkapatid na nakatayo sa baybayin. Hawak ang ikatlong tanda. "Kuya!" bulong ni Mateo. "Kung tatlo ang bahagi ng selyo, kailangan nating pagsamahin ang lahat." Tumango si Andres. Sa bundok. Sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang kanilang laban, malinaw ang susunod na hakbang. Hindi na lamang pagtatanggol ang kanilang gagawin. Kailangan nilang buuin ang kabuuan ng selyo. Habang bumabalik sila sa bahay, napansin nilang ang dagat ay tila mas tahimik kaysa dati. Ngunit sa kailaliman, may aninong hindi na natutulog ng mahimbing. At sa bundok na nagbabantay sa kanilang baryo, ang manipis na guhit ng dilim ay tila naghihintay sa pagbabalik ng tatlong tanda. Madaling araw pa lamang ay naghanda na sina Andres at Mateo. Tahimik ang baryo at ang dagat ay tila salamin na sumasalamin sa maputlang liwanag ng umaga. Sa kanilang dibdib ay nakasabit ang tatlong tanda: ang araw, ang buwan, at ang alon, na ngayon ay tila may iisang tibok. Hindi na sila bumalik sa kampo. Alam nilang ang tungkuling haharapin nila ay hindi saklaw ng anumang opisyal na utos. Ito ay higit pa sa kanilang pagiging sundalo. Ito ay panawagan ng dugo at lupang kanilang pinagmulan. Habang tinatahak nila ang landas paakyat sa bundok, kapansin-pansin ang bigat ng paligid. Ang mga ibon ay hindi umaawit. Ang hangin ay malamig kahit sumisikat na ang araw. Ang kagubatan na minsang naging tahimik at payapa ay tila nagmamasid. Pagdating nila sa clearing kung saan naroon ang selyo, agad nilang nakita ang pagbabago. Ang manipis na guhit ng dilim ay lumawak na. Halos hinahati ang simbolo sa dalawa. Ang lupa sa paligid ay may maliliit na bitak. At mula sa mga ito ay may umaalulong na tunog na tila nagmumula sa kailaliman. Hindi na siya naghihintay. Mahinang wika ni Mateo. Sa gitna ng simbolo, inilatag nila ang ikatlong tanda, ang agimat na hugis alon. Nang sabay nilang hawakan ang tatlong simbolo, nagliwanag ang buong marka sa lupa. Ngunit kasabay ng liwanag ay ang pagdilim ng kalangitan. Mula sa pagitan ng mga puno, muling lumitaw ang anino, ngunit ngayon ay mas buo ang anyo. Hindi na ito usok lamang. May malinaw itong hugis na tila pinaghalong tao at nilalang ng kadiliman. Ang mga mata nito ay nagliliyab at ang presensya nito ay mabigat na parang unos. "Akala ninyo ba'y sapat ang 3 piraso?" Umalingaw-ngaw ang tinig nito. Ang selyo ay mahina na. Ang tagapuksa ay malapit ng magising. Umalingaw-ngaw ang lupa sa ilalim nila. Mula sa kailaliman ay may malakas na dagundong na tila sagot sa mga salita ng anino. "Hindi ka makakalaya," maring sagot ni Andres. Sabay nilang itinaas ang 3 tanda.
Ang liwanag ng araw ay sumanib sa lamlam ng buwan at ang daloy ng tubig ay pumagitna sa kanilang dalawa. Nabuo ang isang bilog ng enerhiya na bumalot sa selyo. Ngunit hindi ito naging madali. Sa bawat segundo na tumatagal ang liwanag, nararamdaman nila ang pagkapagod. Parang hinihigop ng lupa ang kanilang lakas. Ang hangin ay umikot ng mas malakas at ang anino ay sumugod sa gitna ng bilog. Sa sandaling iyon, nahati ang liwanag. Napaatras si Mateo habang si Andres ay nanatiling nakatayo sa gitna. Ang tatlong tanda ay nagliwanag ng hindi pantay. Ang araw ay nagningas. Ang buwan ay kumurap. At ang alon ay umalon ng walang direksyon. Hindi sapat ang lakas, bulong ng anino. Kailangan ninyo ang sakripisyo. Naalala ni Andres ang sinabi ng diwata at ang ginawa ng kanilang ama. Ang balanse ay hindi lamang sa pagkakaisa. Ito ay sa kahandaan na magbigay. Magsama tayo, sigaw niya kay Mateo. Walang aatras. Lumapit si Mateo at hinawakan ang kamay ng kanyang kuya. Sabay nilang pinagitnaan ang agimat ng alon. Sa sandaling iyon, nagbalik ang alaala ng kanilang ama, ang kanyang tawa, ang kanyang mga aral, ang kanyang sakripisyo sa gitna ng bagyo. Ang alaala ay naging lakas. Ang tatlong tanda ay nagliwanag ng mas maliwanag kaysa kailanman. Ang selyo sa lupa ay ganap na nabuo. Araw, buwan, at alon na nakapaloob sa isang buo at maliwanag na bilog. Isang malakas na pagsabog ng liwanag ang kumalat sa kagubatan. Ang anino ay napaatras at sa unang pagkakataon ay nakitaan ito ng takot. Unti-unti itong natunaw sa hangin, kasabay ng paghupa ng dagundong mula sa ilalim ng lupa. Muling luminaw ang kalangitan. Ang hangin ay naging banayad. Ngunit sa gitna ng katahimikan, napaluhod si Andres hinihingal. Kuya! Agad na lumuhod si Mateo sa tabi niya. Ayos lang! Mahina ngunit matatag ang sagot ni Andres. Nananatili ang selyo. Sa kanilang harapan, ang marka sa lupa ay hindi na may guhit ng dilim. Ito'y buo at malinaw, tila nakaukit ng mas malalim kaysa dati. Ngunit alam nilang hindi ito ganap na wakas. Sa kailaliman ng bundok at dagat, ang tagapuksa ay muling nakagapos, ngunit hindi tuluyang nawala. Ang kadiliman ay laging naghihintay ng pagkakataon. Habang bumababa sila mula sa bundok, magkatabi at tahimik, pareho nilang batid na ang kanilang buhay ay hindi na babalik sa dati. Hindi lamang sila mga sundalo ng bayan, sila ang bagong tagapagbantay ng balanse. Sa bawat pagsikat ng araw, sa bawat paglitaw ng buwan, at sa bawat pag-alon ng dagat ng Samar, mananatili ang kanilang panata. At kung sakaling muling magising ang anino, handa silang harapin ito, hindi bilang dalawang magkahiwalay na ilaw, kundi bilang iisang liwanag na hindi kayang hatiin ng dilim. Lumipas ang mga buwan, matapos ang muling pagbubuo ng selyo sa bundok. Sa unang tingin, tila bumalik sa dating katahimikan ang Samar. Ang dagat ay payapa. Ang kagubatan ay muling umaawit sa huni ng mga ibon. At ang mga tao sa baryo ay hindi na nababalot ng hindi maipaliwanag na pangamba. Ngunit para kina Andres at Mateo, ang kapayapaang iyon ay hindi simpleng pagbabalik sa dati. Ito ay isang bantayog ng sakripisyo ng kanilang ama at ng mga naunang tagapagbantay na piniling manindigan sa pagitan ng liwanag at dilim.
Nanatili silang nakatalaga sa serbisyo militar. Ngunit may bagong pananaw sa kanilang tungkulin. Hindi lamang sila tagapagtanggol ng teritoryo at mamamayan. Sila rin ay mga bantay ng mas malalim na hangganan. Isang hangganang hindi nakikita ng karaniwang mata. Sa bawat pagbabalik nila sa Basay, palihim nilang binibisita ang bundok at ang baybayin. Ang selyo ay nananatiling buo. Ang marka ng araw, buwan at alon ay malinaw sa lupa, tila isang sinaunang tatak na hindi kayang burahin ng panahon. Isang hapon, habang nakaupo sila sa tabi ng dagat, kasama ang kanilang inang si Aling Rosa, muling umihip ang hangin na may dalang kakaibang lamig. Ngunit hindi ito tulad ng dati. Wala itong banta, kundi paalala. "Natapos na ba talaga?" tanong ni Mateo, nakatingin sa abot tanaw. "Ang laban sa dilim ay hindi kailanman tuluyang natatapos," sagot ni Andres. "Ngunit ngayon, alam na natin kung paano ito haharapin." Lumapit si Aling Rosa at hinawakan ang kanilang mga kamay. "Ang tunay na lakas ninyo ay hindi ang agimat," wika niya, "kundi ang inyong puso at ang inyong pagkakapatiran." Tahimik silang napangiti. Sa ilalim ng kanilang mga uniforme, nananatili ang tatlong tanda: araw, buwan, at alon. Hindi na nagliliyab gaya ng dati, kundi banayad na kumikislap, parang tibok ng pusong panatag. Sa kailaliman ng bundok at dagat, ang tagapuksa ay muling nakagapos, natutulog sa ilalim ng mas matibay na selyo. Ngunit ang kanyang presensya ay mananatiling bahagi ng balanse ng mundo. Isang paalala na ang liwanag ay may kabuluhan lamang dahil may dilim na umiiral. Habang papalubog ang araw sa dagat ng Samar, sabay na tumindig ang magkapatid. Ang kanilang anino ay humaba sa buhanginan, magkatabi at hindi naghihiwalay. Sa katahimikan ng dapit hapon, tila may isang pamilyar na tinig ang bumubulong sa hangin. Hindi babala, kundi pagkilala. Ang mga bagong tagapagbantay ay handa. At sa bawat pagsikat ng araw, sa bawat paglitaw ng buwan, at sa bawat pag-alon ng dagat, mananatiling buhay ang kanilang panata. Ang panatang ipagtanggol ang balanse. Ano man ang kapalit, wakas.